Ang topic natin, overcoming evil with God. Purihin ang Panginoon, tayo po'y manalangin mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Lord God, Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat. Lord, sinasamba ka po namin, pinupuri, Panginoon. Sa oras nito, Lord God, muli po ako, Panginoon, nagpapakumbaba sa aking sarili. Nauna, Lord, patawarin mo po ako sa aking mga pagkakamali, maging sa isip man, sa salita at sa gawa at sinasadya ko man, Panginoon. Hallelujah, Lord God, linisin mo ako, Panginoon, sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu sa oras nito. At ikaw lamang, O Lord God, ang aming maririnig. Ito man ay rebuke, reproof, encouragement, Panginoon. Hallelujah, nawa, Lord, ito po'y aming maisabuhay at silyuhan mo po ito, Lord God, upang sa ganun, Panginoon, hallelujah, maging matatag kami sa aming paglilingkod sa iyo na merong pagpakumbaba, O Lord God. Maraming salamat, Lord, at sa oras na ito, sa mga kapatiran ko pa na hindi pa nakarating, Panginoon. Nawa, Lord, magpadala po kayo ng libuhan ng mga anghel, Panginoon, sa oras na ito. Sila po, O God, hallelujah, makapasok sa oras na ito na walang hindrances sa pangalan mo, in the name of Jesus. In the name of Jesus, even ang aming mga signal, O Lord God, bigyan mo kami ng malakas na signal. Hallelujah, malakas na pandinig. Hallelujah, sa lahat na nandito, Lord. Alisin mo ang antok ng bawat isa at maging, hallelujah, maging ready po kami, Panginoon, na tanggapin ang inyong mga salita. Hallelujah, we claim victory and we claim revival sa pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Praise God, mga kapatid kong mahal. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Hallelujah. Isa naman pong paalala ng ating Panginoon, no, sa Book of Roma, mga kapatid. Praise God. Isa po itong sulat, hallelujah, hindi natin na-acknown kasi yung nakalagay, pero ang pagkakaalam ko, ang Roma po ay sulat ni Apostol Paul, no? Sulat ni Apostol Pablo. Praise God. Hallelujah. Ito po, mga kapatid, isang paalala na katulad ng mga magkasamahan, mga kapatid, na minsan mayroong pag-alitan, minsan hindi pagkaunawaan, mga kapatid. No, meron talagang ganun, mga kapatid. Pero church, hallelujah, bilang isang mga mananampalataya na sa Panginoon, wag nawa maging yung bad ay gawin din po nating bad, mga kapatid. Kung ginagawan tayo ng mga tinatawag, mga kapatid, na kasalanan, praise God, hallelujah, wag tayong padaig sa masama. Ang sabi ni Apostol Paul, kundi bagkus daigin mo ang mabuti, ng mabuti ang masama. Praise God. Isa itong paalala sa atin, mga kapatid, bilang mga Kristiyano. Hallelujah. Tayo po ay Kristiyano na, kailangan ng doon talaga ang tunay na pagiging Christian, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Overcoming evil with good, mga kapatid. Paano ba natin, o paano ba tayo mamuhay, mga kapatid, na ma-overcome natin yung evil with good, mga kapatid? Na sa tingin po natin ngayon, hallelujah, naglaganap na po ang evil dito sa mundo, mga kapatid, at nawa wala naman ditong evil sa kasamahan natin, mga kapatid, kundi tayo po lahat ay na maging good example po tayo. Amen? Hallelujah. Sabi nga ni Apostol Paul, mga kapatid, sa 17, huwag kayong mangagbayad sa kanino man ng masama sa masama. Ibig sabihin, mga kapatid, kung tayo'y ginagawa ng masama, wag natin ding gawin sa kanya yung ginagawa niya sa atin. Amen? Hallelujah. At sabi niya, isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harap ng lahat ng tao. Amen? Hallelujah. Sa 18, kung maari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Amen? Hallelujah. Isa po itong paalala ng ating Panginoon na ma-overcome natin ang evil with good. Hallelujah. Kasi, mga kapatid, sa buhay ng mga Christian, minsan, mga kapatid, nandoon yung parang nababaliw na tayo kakaisip, mga kapatid. Walang peace of mind, pero salamat sa Panginoon dahil meron po tayong peace of mind dito sa UPAM. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. Next, mga kapatid, 19. Huwag kayong mga higante. Ito po, mga kapatid, no, ginagawan mo ako ng ganyan nga masasakit, gawin ko rin sa iyo, no? Kadalasan po yan, magawa yan sa mga taong hindi tunay at hindi totoo na pagka-Christian. Pwede siyang gawing Christian lang, pero sa deep inside,
satisfied sa kanyang puso, mga kapatid, hallelujah, hindi tunay na Christian. Bakit? Ang sabi dito, huwag kayong magpaghigante, mga iniibig ko, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos. Kung pinag-usapan ka man sa ibang tao, sinisiraan ka man, hindi ibig sabihin na maghiganti ka, mga kapatid. Bagkus sabi ng ating Apostol Paul, hallelujah, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos. Hallelujah. Sapagkat nasusulat, ang Diyos sabi niya, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Amen. Hallelujah! Sa lahat, mga kapatid, nagka-encounter tayong mga ganito. Pero wag natin silang balusan din ng masama. Kundi gawin din natin, mga kapatid, yung mabuti. Hallelujah! Tayo ang maging good example. Tayo ang maging tubig, mga kapatid. Amen! Hallelujah! Next, mga kapatid, sabi niya sa 20, kaya't kung ang inyong kaaway ay nagugutom, pakainin mo. Amen! Kung siya ay nauuhaw, painumin mo. Praise God. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon ay ang baga, gayon ay mga baga ng apoy ang ibubunot o ibubunton mo sa kanyang ulo. Hallelujah. Di ba, mga kapatid, pag galit na yung tao, mga kapatid, no? Tapos, yung boses mo ba, hindi pa rin nagbabago, sabihin mo na, kain ka, di ba? Mas lalo po siyang mag-init, mga kapatid. Hindi talaga siya na sa akin, no? Hallelujah! Praise God! Sino ba dito, mga kapatid, na may galit? Wala, no? May galit sa puso. Alam niyo, mga kapatid, bilang mananampalataya, kailangan talaga na yung galit natin, mag-forgive tayo, no? Magpupurgive tayo sa ating mga kapwa. Baka, yes, nandito tayo ngayon, pero mamaya-maya, mga kapatid, ang pag-usapan natin ay puro hindi maganda, no? Hallelujah. Puro yung tinatawag yung wala dito yung ating topic at wala yun dito, mga kapatid, no? Kaya sabi dito, huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ang mabuti ang masama. Praise God. Isa pong paalala ni Apostol Paul, mga kapatid, sabi niya, mga kapatid, overcoming evil with good. How? Mga kapatid, number 1, living in peace. Hallelujah! Mayroon ba tayong peace sa ating pananampalataya or sa ating buhay ngayon, mga kapatid? Kaya sabi niya sa letter A, pursuing peace with all people. Amen? Pursuing peace with all people. Praise God. Number 1, mga kapatid, the call to be peacemaker. Amen? Tinatawag tayo na maging peacemaker tayo. Hallelujah! Hindi tigawa ng gulo, mga kapatid. Amen po ba? Praise God. Praise the Lord. Narinig ba ninyo ako, mga kapatid? Okay, next, mga kapatid, maging peacemaker po tayo. Ang sabi niya dito, mga kapatid, hallelujah, narinig ba ako? Parang mahina yung signal ko. Okay. Praise God. Sabi dito, sige, patuloy lang ako, ha. Okay. Sabi dito sa Matthew chapter 5, verse 9, mapalad ang mga mapayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Amen? Mapalad ang tao, mga kapatid, hallelujah, na magkaroon ng kapayapaan. Amen? Hallelujah. Kung hindi ka mapayapa, mga kapatid, hindi ka mapalad. Hindi ka anak ng Panginoon. Kung lagi kang nabalisa, kung lagi kang naggawa ng mga away, mga hindi maganda sa mata ng Diyos. Amen? The call to be peacemaker. Tayo po'y tinatawag ng ating Panginoon na maging peacemaker tayo. Hallelujah. Sa lahat ng tao, mga kapatid, hindi lang sa inyong malapit sa inyo, kundi sa lahat ng tao. Tinatawag tayo na maging peacemaker tayo, mga kapatid. Number 2, seeking reconciliation and harmony in our relationship. Amen? Seeking reconciliation and harmony in our relationship. Amen? Hallelujah. Mayroon bang harmony ang ating paglilingkod sa Diyos? Yes. Hallelujah. Praise God. Nawa, meron. Amen po ba? Praise God. Sabi dito, mga kapatid, sa Kolosas, basahin po natin Kolosas chapter 3 verse 15. Hallelujah. Ang sabi sa salita ng Diyos, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo
na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging magpasalamat. Amen? Hallelujah! Dito mga kapatid na mayroon tayong harmony, reconciliation and harmony in our relationship. Praise God. Bilang mananampalataya, hallelujah, kailangan mayroon tayong, hallelujah, tinatawag ito maghari sa ating puso ang kapayapaan ni Kristo. Amen? Dahil dito tinawag tayo, hallelujah, sa isang katawan lang. Amen? At kayo'y maging mapagpasalamat. 16, ang sabi dito, manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa. Sa pamagitan ng mga salmo at sa mga himno at sa mga awit na ukol sa Espiritu na magsiawit kayong may biyaya na sa inyong puso sa Diyos. Praise God. Hallelujah. Isa po itong tinatawag mga kapatid na dapat ito yung mamuhay sa atin o ito pong nasa puso natin mga kapatid. Amen? Overcoming evil with good. Hallelujah. Kahit sino pa man mga kapatid, ginagawan tayo ng masama, wag mong gawin din sa kanya. Amen? Ipag-pray mo, ilapit mo sa Panginoon, iiyak mo sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Nakaranas tayong ganun mga kapatid, no? Maganda lang sa harap mga kapatid, pero pagtalikod, sirang-sira na pala yung image mo sa mga tao dahil sa mga sinisira ka mga kapatid, pero huwag ka pa ring magawa ng masama dahil ang sabi ng Panginoon, akin ang paghihiganti. Praise God. Hallelujah. Kaya ipakita natin, Lord, maawa, hindi galit ang nasa puso natin, kundi patawarin natin. Lord, patawarin mo siya. Hallelujah. Yun ang ating isipin mga kapatid. Letter B, our responsibility is conflict resolution. Sabi dito mga kapatid, number 1, taking initiative to make peace. Hallelujah. Praise God. Ano po daw taking the initiative to make peace? Mga kapatid, kailangan, hallelujah, mayroon tayong tinatawag kapatid na initiative. Praise God. Kung mayroon bang mayroon talaga kayong mga hindi pagkaunawaan mga kapatid, kausapin ninyo. Amen? Hindi yung kausapin ninyo ang isang tao, hindi mo diretso siya kinakausap, doon mo kinausap yung mga kaibigan mo at nagsinisiraan nyo na. Ang sabi dito mga kapatid, hallelujah, taking the initiative to make peace. Kailangan natin gumawa tayo ng kaparaanan mga kapatid para magkaroon tayo ng payapa. Ang sabi sa Matthew chapter 18 verse 15, at kung magkakasala laban sa inyo ang kapatid mo, pumaroon ka at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan na ikaw at siyang mag-isa. Amen? Kung ikaw ay pakinggan niya, ay magwawagi ka sa inyong kapatid. Oo. Kung meron pala mga kapatid na galit mga kapatid, ang kapatid mo, ay ikaw na mismo. Tatawagan mo siya, ano ba ito? Parang makinig. Pero kung di pa rin siya makinig mga kapatid, ang sabi niya sa 15, at kung magkakasala laban sa inyo ang kapatid mo, pumaroon ka. Sabi na sa 16, datapwat kung hindi ka niya pakinggan, ay magsama ka pa ng isa o dalawa, upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo ay magpatibay ang bawat salita. O, di ba? Hallelujah! Praise God! Kaya tayo din naman mga kapatid, kung tingin natin na mayroong sinisiraan na, tayo na din ay huwag nating patulan. Dapat natin mga kapatid, tayo din ay mga leader ng lahat. Sabi pa nga ni Pastor kanina sa UPAM, sa GCAP, mga kapatid, tell the truth. Amen? Hallelujah! Tayo naman mga kapatid, naging isa lang yung tinatawag mga kapatid na naging isa lang yung nilabanan natin, hindi natin tiningnan or wala tayo sa gitna. Dapat tayo sa mga lingkod ng Diyos at mga nanampalataya, mga kapatid, tayo yung nasa gitna. Amen? Hallelujah! Huwag tayong magpadala doon sa masasarap na mga salita dahil baka mali siya, mali ka rin. Amen? Hallelujah! Ang sabi dito mga kapatid, at kung ayaw niyang magpakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw rin niyang pakinggan sa iglesia, ay ipalagay mo siyang tulad ng hintel na maniningil ng buwes.
O, di ba? Praise God. Yan po ang balaod o yan po mga kapatid ang kabalauran dito po sa Bible. Amen? Kaya overcoming evil with good. Paano ba? Hindi tayo gagawa din ng masama. Praise God, hallelujah. Ako, hindi ko alam kung ako sa likod ko mayroong sumisira sa akin. No, walang problema yan. Hallelujah. Pero nais natin, mga kapatid, magkaroon tayo ng peace or living in peace, mga kapatid. Kailangan natin pursuing peace with all people. And letter B, our responsibility in conflict resolution. Kailangan natin magkaroon tayo ng resolution. Ay, bakit ganito? Hindi maganda, mga kapatid. Hallelujah, na meron tayong mga galit sa puso. Amen? Pero wala po yan dito, mga kapatid. Amen po ba? Hallelujah. Next, mga kapatid, responding to conflict with humility, grace, and love. Hallelujah. Kailangan natin ang humility. Hallelujah. Humility na galing sa ating Panginoon. Sabi nga niya, mga kapatid, sa 1 Peter chapter 3, mga kapatid, verse 9, ang sabi niya dito, na huwag ninyong gantihan ng masama ang masama o ng alipusta ang pagpaalipusta, kundi ng pagpapala. Sapagkat dahil dito, kayo'y tinawag upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. Praise God. 1 Peter chapter 3. Amen. 1 Peter chapter 3 verse 9. Amen. Number 10. Sapagkat ang magnais umibig sa buhay at magkakita ng mabubuting araw ay magpigil sa kaniyang dila sa masama. At ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Diba? Hallelujah. Marami yan, mga kapatid. Praise God. Kaya tayo naman, maging mag-ingat tayo. Maingat tayo, mga kapatid, sa pakikinig. Hallelujah. Baka mayroon pong nakapagsabi sa inyo na mayroong mga sinisiraan, kasamahan lang natin dito. Kayo na din ang mag-review. Huwag nyo nang tawanan, mga kapatid. Dahil sa Panginoon tayo, hallelujah, tinatawag sa Panginoon tayo, manubag yun sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Lalo na tayo ay magkaisa lang tayo, isang katawan lang tayo. Amen? Nasasaktan yung isa, dapat nasasaktan din tayo. At pwede natin supuhin kung sino man naninira ng kapwa niya. Kung may problema ka, bakit hindi mo harapin? Amen? Ganun, mga kapatid. Maging tunay tayong Kristiyano. Amen? Hallelujah. Praise God. Huwag nating siraan yung kapatid natin pag hindi natin nakikita. Maging tunay tayong Christian, mga kapatid. Wala naman tayong magagawa kung hindi tayo susunod sa Diyos. Oh, okay. But sabi dito, humility. Kailangan natin ang humility, mga kapatid. Pagpapakumbaba. Praise God. Hallelujah. And next, mga kapatid, number 2 na po tayo numeration. Overcoming evil with good. Letter A, responding to evil with kindness. Hallelujah. Responding to evil with kindness. Paano ba natin ipapakita yung kindness, mga kapatid? Kabutihan. Hallelujah. Ay, ginagawa na niya ako ng masama. Kabutihan pa rin yung ibibigay ko sa kanya. No, mga kapatid. Biblical po, hallelujah, na kailangan pa rin nating ipakita sa kanya yung kabutihan. Amen? Kabutihan na mula po sa ating mga puso. Sa ating puso, kapatid. Dahil hindi natin alam bakit niya nagawa yon or bakit niya nagawa yon. Baka mayroon siyang malaking problema. Hallelujah. Pero mga kapatid, tayo po ang tunay na Kristiyano dapat overcoming evil with good. Hallelujah. Kung magkukwento siya ng masama sa iyo, hallelujah, huwag mo na lang siyang patulan. Amen? Hallelujah. Parang yung bata, mga kapatid, no? Yung bata kasi, mga kapatid, pagpatulan mo yan, maging bata ka rin. Kaya sa atin, mga kapatid, matured tayo sa pananampalataya sa Diyos. At maging tunay tayo, mga kapatid. Dahil wala po talagang nalilihim sa ating Panginoon. Lahat po, kitang-kita po tayo ng ating Panginoon. At bilang mananampalataya, ang Diyos po nakakaalam sa ating mga puso. At nawa, hallelujah, sabi dito, responding to evil with kindness. Amen? Hallelujah, praise God. Kailangan mahalin natin lahat ng mga tao, hindi lang yung nasa paligid natin, yung naging close natin, mga kapatid. Praise God, lahat naman tayo, mga mahalan.
Hindi yung mga, mga kapatid. Okay. Number 1, sa numeration, mga kapatid. Number 2, sabi dito sa letter A, responding to evil with kindness. Hallelujah. Number 1, blessing those who persecute us. I-bless si pag yun di mo, mga kapatid. Napasakit. Nasaktan na nga niya ako, tapos i-bless ko pa siya. Hallelujah. Praise God. Minsan tawanan pa natin, no? Yan po talaga ang makamundo nga mga kinaiya ba. Praise God. Pero tayo po ay tinuturuan tayo, mga kapatid. Kaya sabi dito, sa Luke chapter 6 verse 27, datapwat sinabi ko sa inyo, nangagkikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Hallelujah. Ito po ang pinakamahirap, mga kapatid, na gawin. Pero ito din po ang utos ng ating Panginoon. Gawin ninyo mabuti ang pagpupuot or ang napupuot sa inyo. Hallelujah. Kaya tayo, kung mayroon mang taong napupuot sa atin, mahalin pa rin natin, patawarin pa rin natin, mga kapatid. 28, pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumasumpa. Amen? At ipanalangin ninyo ang inyong lumalait. Kung nilalait ka sa kapatid mo, ipanalangin mo. Idulog mo sa Diyos. Amen? Praise God. Hallelujah. Sabi pa niya dito, mga kapatid, na ang sumampal o sa sumampal sa inyo ng isang pisngi, iharap mo pa naman ang kabila. Baka kulang pa, mga kapatid, o meron pa dito. O, di ba? Ganun ang pagpapakumbaba. Nandoon yung humility, mga kapatid. Kaya wala pong masisira na pagkakaibigan kung nandoon yung tinatawag na puro kayo nagpapakumbaba. Hallelujah. Walang masisira, mga kapatid, na pagiging friendship natin kung tayo po ay mayroong isang nagpapakumbaba. Amen? Hallelujah. Kaya dito, mga kapatid, no, overcoming evil with good. Praise God. Hallelujah. Maraming mga sabi dito, mga kapatid, na kung sinampal ka daw sa pisngi, ibigay mo pa yung pisngi mong isa. Praise God. Grabe, no, mga kapatid. Ibigay mo daw yung pisngi na isa, mga kapatid, para ipasampal naman. Diba? Masakit yun, mga kapatid. Kaya sa atin, mga buhay, huwag tayong matakot, mga kapatid. Amen? Kung sinisiraan tayo, anuman ang mga ginagawa sa atin, hallelujah, ipasa Panginoon po natin. And next, mga kapatid, sabi dito, hallelujah, number 2, extending acts of love and kindness to our enemies. Hallelujah. Extending act of love. Hallelujah. Kailangan pala nating mahalin, mga kapatid. Kaya salamat ako dito, no, sa iyo pa, mga kapatid, na magmahalan ba yung mga friendship natin, hindi tayo nagbabago, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon, patuloy po natin, mga kapatid, ipakita yung tunay na pag-ibig, mga kapatid. Dahil sabi nga sa Matthew chapter 5 verse 44, datapwat sinabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo sa inyong nagsisi-usig. Praise God. Hallelujah. Idalangin daw natin, mga kapatid, yung nagsisi-usig sa atin. Amen? Praise God. Hallelujah. Sa atin, mga kapatid, idalangin natin, hindi natin i-curse dahil Panginoon na bahala. Amen? Sa lahat po, mga kapatid, hindi lang po ito para sa inyo, kundi unang-una sa akin po ang mensahe na ito, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Letter B, trusting in God's justice. No? Ipagkatiwala natin sa Panginoon, ang Panginoon na bahala. Praise God. Leaving vengeance to God, or yung tinatawag, mga kapatid, na ang Diyos na maghatol. Hallelujah. Praise God. Ipasa Panginoon natin ang lahat, mga kapatid. Kung nasasaktan man tayo, praise God, ipag-pray natin. Ipag-pray natin. Wala tayong dapat gawin, mga kapatid. Pray, mga kapatid. Ipanalangin natin ang ating mga kapatid. Trusting in God justice, mga kapatid. Ipagkatiwala natin sa Panginoon kung anuman, mga kapatid. Hindi natin alam anong mga pinagdaanan. Kaya nga, mga kapatid, overcoming the evil with good, mga kapatid. Ma-overcome natin ito
Sa pamagitan ng pagtiwala sa Diyos. No, unang-una, nasasaktan man tayo, praise God, pero, hallelujah, hingiin pa rin natin sa Panginoon na, Lord, tulungan mo ako. Hallelujah, na magpapakumbaba ako. Amen? Hallelujah. Kaya sabi nga, mga kapatid, sa verse 20, mga kapatid, sa Roma 12, verse 20, kaya't kung ang inyong kaaway ay nagugutom, pakainin mo. Amen? Pakainin, hindi po literal na pagpakain ito, mga kapatid, kundi pakainin mo. Hallelujah, kumbaga, wag mo siya, di ba pag nagpapakain tayo, ang awa yung nandun sa ating puso. Praise God. Hallelujah. Kaya kawaan natin yung mga tao na laging galit sa atin. At wala man yan dito. Siguro kayo, may mga friends kayo na nagagalit sa inyo. Huwag din ninyong gawin sa kanya yung ginagawa nila sa inyo. Ipapakita na iba ang tagayupam, nagmamahalan. Amen? Hallelujah! Praise God! Hindi yung tawag ni Pastor ba na, hallelujah, pinaakay. Naku, mga kapatid, bad po yun, ha? Praise God! Kaya living vengeance to God, mga kapatid. Ibigay mo sa Diyos. Praise God. And number 2, believing in God's sovereignty and His ability to bring about justice. Ano po daw? Hallelujah. Kailangan maniwala ka sa ating Panginoon. So sovereignty o sovereign, hallelujah, and His ability to bring about justice. Dahil ang Diyos, sabi niya dito, mga kapatid, huwag kayong magpahiganti ng inibig o mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, ano po daw? Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Praise God, hallelujah. Kaya pala, mga kapatid, hallelujah, ma-overcome natin yung evil, hindi man yung kaibigan natin ang evil, kundi yung espiritu na evil na pumasok sa kanya. Hallelujah. With God. Praise God. Hallelujah. And next, mga kapatid, numeration tayo, number 3 na po, the transformational power of love. Magka-transform po, mga kapatid, pag mayroon talaga tayong tunay na pag-ibig. Praise God. Hallelujah. Kung tunay na pag-ibig, di ba, pag yung ating, mga kapatid, yung mga parents natin, natin ba nga, grabe ang pag-ibig ng ating parents sa atin. Kahit, hindi, sa akin naman is wala namang problema. Pero sa iba ba na kahit gaano katigas ng ulo ng kanyang anak, mga kapatid, yung pag-ibig niya sa kanyang anak, hindi nakukulangan. Hindi nawala talaga yung awa, mga kapatid. Kaya din sa atin, mga kapatid, hallelujah, how to overcome the evil with good, mga kapatid, hallelujah, sabi nyo, the power of genuine love. Amen? Ang kapangyarihan sa tunay na pag-ibig. Hallelujah. Dito natin matransform, mga kapatid, na tunay pala ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Bakit? Hallelujah. Nagkaroon tayo ng tunay na pag-ibig sa ating kapwa. Hallelujah. Sabi nga dito, mga kapatid, 1 Peter, hallelujah. Basahin po natin, mga kapatid. 1 Peter chapter 1, verse 22, ang sabi niya dito, mga kapatid, sabi niya dito, yamang nilinis, praise God, okay, 22. Sabi dito, yamang na nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pakunwari sa mga kapatid. Amen. Ay mangag-ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Amen. Praise God. Hallelujah. Tunay na pag-ibig, mga kapatid. Maawa tayo sa ating mga kapatiran. Hallelujah. Kahit hindi pa sila mananampalataya, doon yung awa natin, di ba? Yung mga tao na nababad sa makamundo. No? Praise God. Nandoon yung awa natin, yung mga tao ba na hanggang ngayon, mga kapatid, nasa makamundo pa lang, mga kapatid. Di ba? Nandoon yung ating mga awa, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya ganun din po sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kung anumang espiritu na minsan pumasok sa atin, mga kapatid, ipag-pray natin. Hallelujah. Kung ginagawan kayo ng masama, for example, mga kapatid, mayroon tayong bahay. Ito bahay ba, tapos kasi yung bahay ba, katulad sa akin, o sa akin na lang kasi
yung lote namin mga kapatid, gipader na daw yung daanan namin. Kaya sabi ng papa ko, wala na daw daanan doon. Sabi ko, hayaan nyo na. Bakit? Doon na lang kami sa likod sa balay mo agi, sa atubangan, gipader, kay dapat karsada gud unta to. Pero wala tay mahimo. Galit-galit na galit yung papa ko. Sabi ko, hayaan nyo na yan sila. Kung dyan lang tayo kung baga sa likod, anong Tagalog dyan sa likod? Hallelujah, sa back. Bakit? Ano ba yung mga kapatid, no? Doon tayo dumaan. Ibig sabihin doon, mga kapatid, makipag-away ka. Kasi yun dapat ay kalsada eh. Kaya sabi ko, okay lang yan. Wala nang problema kasi sa kanila daw yan eh. Hindi nila dinunit, mga kapatid. Kaya ang ginagawa ngayon, nasa gitna kami. Wala na kaming daanan. Magpagmotor, mga kapatid, ang hirap. Pero sige lang, okay na yun, mga kapatid. Nandoon pa rin yung pag-ibig natin sa mga tao na ganyan ba na sakim. Hallelujah, mga tao, mga kapatid na dalo. Hindi ko alam mga kapatid kasi ano daw yun sa purok chairman. Praise God. Pero yun talaga, sabi ko, wag talaga kayong magalit. Kasi hindi naman yan sa atin. Okay? Praise God. Kaya yan po ang tunay na pag-ibig mga kapatid. Ipadama natin sa ating mga kapwa. Praise God. Next mga kapatid, loving genuine and fervently. Hallelujah. Kailangan mga kapatid yung pagmamahal na tunay. Praise God. Sa ating kapwa, sa ating kaibigan. Amen? And number 2, allowing God's love to transform our heart and action. Hallelujah! Praise God. Atin daw, we allow ang Panginoon, no, God's love to transform our heart and action. Praise God. Bilang mananampalataya, praise God, maraming mga naglingkod pa sa Panginoon, pero marami pang mga tao, maraming mga hinanakit, no? Marami pang sama ng loob. Marami pang hindi na maintindihan, walang peace of mind, mga kapatid. Pero tayo, pag tayo po'y tunay na mga naglingkod sa Diyos, meron po tayong peace, mga kapatid. Living as peace, mga kapatid. Amen? Nandoon po yung kapayapaan sa atin ba, puso, mga kapatid. Napakasarap kaya maglingkod ka sa Panginoon. Nandoon talaga ang tunay na kapayapaan. Living in peace, mga kapatid. Na kahit sa mundo, ngayon mga kapatid, gubot diri, gubot doon, mga kapatid. Pero tayo, mayroon tayong kapayapaan. Basta maka-attend lang ako sa UPAM. Amen. Masarap na doon. Praise God. Hallelujah. Maka-attend ako sa GCAP. Maka-attend ako. Parang wala tayong balita, mga kapatid, sa kapaligiran natin. No, mayroon na doon na nagpinatay na, mayroon na doon na addict na sa mga bisyo, mga kapatid. Tayo, nakapokus tayo dito sa gawain ng Panginoon. Napakaganda, no? Praise God, hallelujah. Kahit ako, mga kapatid, napasabi ko ba, dahil ang balita, buti pa yung amo ko, nakapagbalita pa siya na ganito, ganyan daw. Sabi ko, ako, wala talaga akong alam dyan sa balita kasi puro balita na narinig ko ay salita ng Diyos. Amen? Puro salita ng Diyos ang naririnig ko. Kaya napakapalad natin, mga kapatid, na hindi tayo na-stress. Hallelujah. Kasi kung wala pa siguro ang gawain ng Panginoon, isa na rin akong na-stress. Isa na rin ako, mga kapatid. Hallelujah. Ano na nangyari kayo sa Pilipinas? Ano na kayo nangyari? Ganito, ganyan. Marami na daw mga ganito, ganyan. Di ba? Hallelujah. Pero tayo, mga kapatid, busy tayo. Kaka-join sa mga link. Hallelujah. Busy tayo pakinig sa salita ng Diyos. Kaya wala na tayong dapat pakinggan doon sa mga labas. Mabalitaan na lang natin na ganito ang nangyayari. Dahil nga, hallelujah, allowing God's love to transform our heart and action. Kung dati, mahilig tayo, mga kapatid, sa mga ginagawa sa mga makamundo ngayon, hallelujah, ang pag-ibig na ng Panginoon na transform na yung puso natin. At ang puso natin, mga kapatid, ay nakalaan na lang doon sa salita ng Diyos. Letter B, mga kapatid. Overcoming evil with love. Hallelujah. Overcoming evil with love. Ma-overcome pala natin ang evil with love. Praise God. Responding to hatred with love. Paano ba nga, mga kapatid, na hatred, mayroon kang hatred dyan? Praise God. Hallelujah. Alisin mo na. Ipaalis mo na yan sa Panginoon. Praise God, hanggang ngayon ba, galit pa kayo sa inyong mga kasamahan, mga ilagay na lang natin kasi yung mga ex talaga ay hindi talaga natin mapatawad. Hatred yan eh. Hallelujah. Responding to hatred with love. Amen.
Hallelujah. Wag po nating ipairal yung mga galit natin, mga kapatid. No, hanggang ngayon, ayoko talagang makita yung kapatid ko na yan kasi ganito ganyan, di ba? Hatred yan eh. Hatred yan, mga kapatid. Kaya overcoming evil. Ang evil yan nagtanim sa ating puso, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kailangan overcoming evil with love. Praise God. Hallelujah. Responding to hatred with love, mga kapatid. Luke chapter 6, mga kapatid, verse 27, ang sabi niya dito, balikan po natin yun kanina, mga kapatid. Sabi doon, datapot sinabi ko sa inyo na kikinig, ibigin ninyo ang inyong kaaway at gawin ninyong mabuti ang nagpupuot sa inyo. Praise God. Isang kapaalala, mga kapatid, ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Doon sa book ng Roma, meron din doon na sinasabi, mga kapatid, na pakainin mo yung kaaway mo. Sabi doon, mga kapatid, kung ang inyong kaaway ay nagugutom, pakainin mo. Kung siya'y nauuhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo gayon ay baga sa apoy ang ibubunton mo sa kanyang ulo. Praise God. Hallelujah. Ganun lang pala, mga kapatid, pag tayo merong taong inaaway tayo, mga kapatid, ginagawan tayo ng hindi magaganda. Praise God. Huwag po natin gawin din sa kanya. Amen? Next, number 2, letter B, mga kapatid, breaking the cycle of evil through act of kindness and compassion. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. I-break natin ang gawa ng kaaway, mga kapatid, through sa inyong kabaitan and compassion. Hallelujah. Praise God. Kung tayo mayroong taong nagagalit sa atin, anong gagawin natin? Praise God. Breaking the cycle of evil through act of kindness and compassion. Hallelujah. May mga tao, mga kapatid, no, ma-overcome talaga ito kung tayo talaga ay tumitimo yung salita ng Diyos sa ating puso. Nasasaktan ka man, sige lang, ngayon ka lang nasasaktan, bukas masaya ka na. Iiyak mo lang, mga kapatid, kung tayo man ay pinupersecute, hallelujah, iiyak mo lang yan. Bukas wala na yan. Hallelujah. Huwag kang magbitaw, huwag kang magsalita na makapagpasakit din sa Kanya. Dahil kung tayo ay tunay na Kristiyano, hallelujah, hallelujah. Tawag dito, mga kapatid, tanggapin mo anumang persecution na meron sa'yo, mga kapatid. Tanggapin mo. Huwag kang magalit, huwag kang magtanim ng galit, huwag kang magtanim ng hatred sa puso mo. Hallelujah. Awa ang ating iparanas sa kanila. Awa, mga kapatid. Amen. Kindness and compassion. Hallelujah. Praise God. Sabi sa Roma chapter 12, mga kapatid, verse 20, kaya't kung ang inyong kaaway, mga kapatid, ay nagugutom, pakainin mo. Di ba? Inuulit-ulit ito, mga kapatid, na magkaroon tayo ng passion. Passion sa mga tao na gagalit sa atin. Hallelujah, huwag nating gawin sa kanila. Ang gagawin natin, mga kapatid, ipakita natin yung kabaitan natin. Ipakita natin, di ba? Ang tao na nagagalit sa iyo, tapos bigla mo siyang malumanay ang salita mo, di ba nawawala yung galit niya? Sa mag-asawa, pag ikaw nagalit or pag yung asawa mo nagagalit, hallelujah, pag ikaw naman ay nagpapakumbaba, di ba nawawala yung galit? Hallelujah. For example, mga kapatid, tayo dito, kung meron man kayong mga jowa dito, hallelujah, example ko muna si Sister Marisa, siya kasi yung nakita ko. Pasensya na, gamitin ko muna yung pangalan mo. Hallelujah, nagagalit si Brother John. Praise God. Kaya, si Sister Marisa, dahil may salita na ng Diyos, nandoon yung kanyang kindness. Nagpapakumbaba siya. Hindi niya pinatulan, mga kapatid. Kaya, ang resulta, naging maayos. Ganun po, mga kapatid. Amen? Hallelujah. And next, mga kapatid, letter number 4 na po tayo, numerical. Conquering evil through faith. Amen? Hallelujah. Conquer evil through faith, mga kapatid. Letter A, overcoming evil with faith in God. Hallelujah. Praise God. Kung tayo'y tunay may pananampalataya tayo sa Panginoon, hallelujah, trusting in God, faithfulness and provision. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat, mga kapatid. Yan lang man po ang ating dapat na gawin.
Mo-respond tayo sa salita ng Diyos. Ipagkatiwala natin ang buhay natin sa Diyos. Wala namang ibang dapat pagkatiwalaan ngayon, mga kapatid. Hindi yung kaibigan mo ngayon, hindi ako, hindi si pastor, kundi sa Diyos tayo magtiwala. Kasi minsan nagtiwala tayo sa kasama natin na itinuturing natin na friend, baka tayo lang din po ang sisiraan. Kaya wala na pong ibang safety ngayon sa mundo, mga kapatid, kundi nasa Panginoon, mga kapatid. Ang tunay na may relasyon sa Diyos, doon po ang safety. Hallelujah. Hallelujah. Kahit saan ka ngayon, walang safety ngayon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sa atin, overcoming, sabi dito, overcoming evil with faith in God. Hallelujah. Number 1, trusting in God's faithfulness and provision. Hallelujah. Anong provision ng Panginoon? Basahin natin sa Matthew chapter 6, mga kapatid. Medyo mataas. Ayan. Praise God. Sabi dito, mga kapatid. Hallelujah. Matthew chapter 6. Hallelujah. Matthew chapter 6. Okay. Matthew chapter 6, mga kapatid. Verse 25 to 34 po. Mahaba po to, pero basahin ko lang po. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mangagbalisa sa inyong pamumuhay. Kung baga, ang inyong kakainin, o kung ano ang inyong mainumin, kahit ang inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin, hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit? 26. Masdan ninyo ang ibon sa langit, na hindi man sa mga bagan ay sila ay pinapakain ng inyong ama sa kalangitan. Hindi baga, lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? Praise God. 27. At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Sino ba daw sa atin, mga kapatid, na makapagdagdag ng buhay? 28. At tungkol sa panamit, bakit kayo nangagkabalisa? Wariin ninyo ang mga liroyo sa parang kung paano nagsisilaki, hindi nangagpapagal ni nangagsusulid man. 29. Gayon may sinasabi ko sa inyo na kahit si Salomon man ay buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. Praise God. 30. Ngunit kung pinaramtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang na gayon ay buhay, at sa kinabukasay igagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtan niya, o kayong mga kakaunti ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mangagbalisa, kapatid, na magsasabi ano ang aming kakainin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming daramtan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinagkahanap ng mga hintel. Yamang talastas ng inyong ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Alam ng Panginoon kung anong pangangailangan natin. Sabi niya sa 33, datapwat, hanapin muna ninyo ang kaharian at kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang mga araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mabalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sabi dito, overcoming evil with faith in God, mga kapatid. Masama pala itong palagi tayong nabalisa. At masama din pala, mga kapatid, yung palagi tayong nagtawag ba na, nag-alinlangan. Lord, ano kayang kakainin ko bukas? Diba? Hallelujah. Lord, ano kayang ipapaaral ko bukas? O ano kayang ipabaon ko sa mga anak ko? Lord, ano kayang kinabukasan? Minsan mga tao, mga kapatid, laging nag-alala. Kaya salamat sa Diyos na mayroong salita, mga kapatid, na nagpapaalala sa atin na huwag tayong mag-alala. Hallelujah. Hindi ako makapag-church ngayon. Wala akong bagong shoes.
Wala akong bagong damit. Hallelujah. Praise God. Pero, sabi niya, pinagbihisan nga niya, mga kapatid, ang isang tinatawag na alanggam. Hindi nga napasmo. Wala napasmuhan ba? Praise God. Tayo pa kaya? Amen? Kaya huwag ninyong ikabalisa sa mga araw ng bukas, sapagkat ang araw na bukas ay mabalisa sa kanyang sarili at sukat na sa kaarawan ng kanyang kasamaan. Amen? Praise God. Number 2, mga kapatid, dito na po tayo, seeking His guidance and wisdom in challenging situation. Hanapin natin ang guidance ng Diyos. Hallelujah. Hanapin natin ang guidance and wisdom in challenging situation. Sabi sa James chapter 1 verse 5, ngunit kung nakukulangan tayo ng karunungan, ang sinuman sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay sagana sa lahat ng hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa Kanya. Kaya wala pala tayong dapat na kulangan ako dahil ang Diyos pala ay magbibigay. Kaya seeking His guidance and wisdom in challenging situation. Kung wala tayong guidance, mga kapatid, talagang wala tayong kapayapaan, wala tayong peace, mga kapatid. Pero pag nasa puso natin ang Diyos, lagi natin, ipasa Diyos ko na lang yan. Hallelujah, wala na tayong hatred, wala na tayong magagalit tayo pag wala tayong makain bukas. Amen. Wala tayong maibigay, mga kapatid, no? Magka-college na yung mga anak natin. Nagbabalisa tayo. Hallelujah. Sapat na sa ngayon kung anong meron sa atin ngayon. Mapasalamaton tayo, mga kapatid. Hallelujah. Pasalamatan natin ang Diyos dahil binigyan pa tayo ng buhay. Praise God. Amen. Letter B na po tayo, mga kapatid. Victory our evil through the power of the Holy Spirit. Amen. Victory over evil through the power of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Magkaroon tayo ng victory. Hallelujah. Through the power of the Holy Spirit, mga kapatid. Number 1, drawing strength from the dwelling spirit ng ating Panginoon. Hallelujah. Drawing strength from the indwelling spirit. Basahin po natin, mga kapatid, amen, ang Roma chapter, hallelujah, chapter 8, mga kapatid, basahin po natin, praise God. Ang sabi dito, praise God, Roma chapter 8, verse 11, ang sabi niya dito, mga kapatid. Okay, ngunit kung ang Espiritu niyaong bumuhay sa muli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay namang muli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Praise God. Hallelujah. Praise God. Mayroon na pala tayong Espiritu ng Panginoon. Napakasarap pala, mga kapatid. Pag naglingkod tayo sa Panginoon, dahil namumuhay na tayo, mga kapatid, hindi na ito lakas ko. Bumabot ako ng 5 years naglilingkod sa Diyos, hindi na ito ang Gine na dati mahiyain. Hindi na ito na Gine, hindi magkapagsalita, kundi namumuhay na ako ayon sa Holy Spirit na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen? Kaya overcoming evil with good, mga kapatid. Amen? Kung dumadanas man tayo ng persecution, mga kapatid, lagi mong tandaan na meron ng Espiritu ng Diyos na nasa iyo. Hallelujah. Praise God. Namatay tayo sa kasama ng Panginoon, sabi niya, mga kapatid. Kaya tayo din, mga kapatid, hallelujah, ay mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Praise God. Hallelujah. Number 2, mga kapatid, allowing the Spirit, or allowing the Spirit to produce the fruit of love and goodness in our lives, mga kapatid. Ano po daw? I-allow natin ang Espiritu na mag-produce o bunga o gugma o goodness, pagkamaayo sa atong pagkinabuhi. Amen? Allowing the Spirit to produce the fruit of love and goodness in our lives. Praise God. Kaya dito na papasok, mga kapatid, ang fruit of love, fruit of the Spirit, hallelujah, na mababasa natin sa Galatians, mga kapatid. Kung tayo'y namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos,
Meron na tayong pag-ibig. Bakit inuuna yung pag-ibig? Importante kasi yung pag-ibig. Hindi tayo mamumuhay kung wala tayong pag-ibig. Hindi tayo, mga kapatid, maging masaya kung wala tayong pag-ibig. Pag-ibig sa ating kapwa, pag-ibig, mga kapatid, kung puro na lang galit, hindi talaga makikita ang Diyos sa buhay natin. Kaya nandito tayo kasi namumuhay tayo na may pag-ibig, mga kapatid. Hallelujah. Sabi nga sa 2 Corinthians, mga kapatid, praise God, kung hindi ako nagkakamali, hallelujah, kung sino man, kahit sino man ang nagsasalita, kung siya ay walang pag-ibig, hindi tunay, mga kapatid, na ng Diyos nasa Kanya. Hallelujah. Kaya sa atin, mga kapatid, normal na magsalita tayo about sa pag-ibig. Pag-ibig natin sa Panginoon. Importante ang pag-ibig sa ating lahat, sa ating Diyos, mga kapatid. Mahalin natin yung mga kapwa natin. O, siyempre, mahalin talaga natin. Yun utos ng Panginoon eh. Hindi, mahal na iba yung iniisip ninyo, ha? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen po ba, mga kapatid? Mahalin natin. Magminahalay ka tayo. Yun nga. Hallelujah. Praise God. And next, mga kapatid, basahin ko po ang Galatia. Ito po yung tinatawag dito, mga kapatid, na allowing the Spirit to produce the fruit of the love, or fruit of love and goodness in our life. Amen? Hallelujah. Praise God. I-allow natin ang bunga sa Espiritu na ibinigay ng Diyos sa atin. Na mag-produce siya of fruit, mga kapatid. Fruit of love. Hallelujah. Fruit of goodness. Hallelujah. Hindi na po yung fruit, mga kapatid, na makapanira tayo ng ating mga kapwa. Ang sabi doon, mga kapatid, hallelujah, fruit of love. Mag-produce po siya. Kumbaga, mga kapatid, magbunga po siya, mga kapatid. Ang sabi dito, anong bunga na yun, mga kapatid? Sabi sa 22, that of what? Amen? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Hallelujah. 23, meekness, temperance. Against such, there is no law. Hallelujah. Ito po ang hinahanap ng ating Panginoon. Bilang mananampalataya, i-allow natin na magbunga ang Espiritu na nasa atin. No? Hallelujah. I-allow natin, mga kapatid, the Spirit to produce the fruit of love. Amen? And goodness in our lives, mga kapatid. Kaya nandoon yung love. Bakit inuuna yung love? Siyempre, kung ako po ay nagsasalita dito na wala akong pag-ibig, hindi ako kakalugdan ng Diyos. Hallelujah. Ang Diyos nagsabi niyan, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Sabi doon sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ang mga anghel datapwat wala akong pag-ibig, ako ay naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. Hallelujah. Importante talaga, mga kapatid, yung pag-ibig natin sa gawain ng Diyos. Hallelujah, na magpagamit tayo. Praise God. Hallelujah, kahit wala ka sa mood, sige, i-overcome mo yan. Dahil sabi nga sa ating last Hebrews, mga kapatid, overcome the bad to good, mga kapatid. No? Hallelujah. Sabi doon, huwag kang magpadaig sa masama. Masama man yun, yung tinatawag na pagod ka, ayaw mong magpagamit sa Panginoon, wala ka sa mood. Pagod ka, hallelujah, kundi bagkus daigin mo ang mabuti sa masama. Hallelujah. Rebuke mo yung sarili mo. Hindi ka na makapasok dahil nandoon na yung bigat mo na. Mayroon kayong away, alitan sa mga kasamahan nyo. Dinamay mo na ang gawain ng Panginoon. Sabihin mo, i-rebuke mo yan. Do not overcome of evil, but overcome, hallelujah, evil with good. Hallelujah. I-overcome natin, hallelujah, ang evil sa mabuti. Hallelujah. Hindi natin gawin yung ginagawa sa atin, kundi i-overcome natin sa pamagitan ng kabutihan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sa ating mga buhay ngayon, mga kapatid, dito na po tayo sa conclusion. Hallelujah. Ano po ba ang ating paglilingkod ngayon sa Diyos, mga kapatid? Nagtatanim pa ba tayo ng galit? Nagtatanim pa ba tayo ng mga sama ng loob? Hindi po yan maaring kalugdan ng ating Panginoon. Dahil ang tunay na mga lingkod ng Diyos, nagpapatawad, nag-uunawaan, at nandoon yung malalim na pag-ibig sa bawat isa. Na kahit man, mga kapatid, hallelujah, nahihirapan ka man, praise God,
sa buhay mo, praise God, nagpatuloy tayong naglilingkod sa Diyos. Hindi tayo natitinag, mga kapatid, dahil ang sabi ng Panginoon, hallelujah, sa kanyang mga salita, mga kapatid, hallelujah, na magmahalan tayo. Magmahalan ang bawat isa. Walang magaling, wala, mga kapatid, hallelujah. Kaya sa ating paglilingkod sa Diyos, hallelujah, gusto ng Panginoon, mga kapatid, na maging tunay tayong mga lingkod ng Diyos. Mga tunay tayo na may takot, may habag sa mga kapwa natin na hindi pa nanampalataya at baka hindi na natin nakita dito at sabihan na natin, ayun talaga siya, hindi yan tunay na mga lingkod. Kundi tayo ang magpapabalik sa kanila. Ipakita natin na madaig natin ang masama dahil lahat po tayo, meron tayong mga kahinaan. Kailangan lang natin na tulungan natin ang mga kapwa natin, mga maabot sila, mga kapatid, makabalik sila sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Huwag natin silang, bigyan natin sila ng tawag na, ay, nanghina sila, ang init-init niya dati. Ngayon dapat ang ating gawin bilang mananampalataya, tayo'y mag-intercede prayer, mga kapatid, para babalik ang kanilang apoy. Hindi tayo ang papatay sa apoy ng ating mga kapatiran. Hallelujah. Praise the Lord. I feel the presence of God. Hallelujah. Hindi ikaw ang dahilan na matisod ang kapatid mo. Hindi ikaw ang dahilan, kundi ikaw ang dahilan na mabalik ang mga kapatiran natin. Dahil ipanalangin natin. Idulog natin sa Diyos. I-pray natin. Ihilak nato sa Ginoo nga akong kapatid nga kini wala nakabalik diha ka Lord. Ibalik siya Ginoo. Maunay gipangayo sa Diyos kanato. Dili kita ray muluwas kay ang Dios dako kayo ang langit nga iyang giandaman para kanato. Kitang tanan gusto ng Dios nga maluwas, mga igsoon. Wala nagpili ang Dios kung ikaw dugay na ka nangalagad luwas ka kay daghan kay dugay na nangaluwas nagalagad, mga igsoon, wala na sila kapadayon. Unsay buhaton nato? Katawan ba nato sila? Dili, mga igsoon. Kundi nandoon ang ating awa. Nandoon ang ating habag. Nandoon ang ating, hallelujah, pag-pray na tinuod nga panalangin, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tayong lahat gagamitin ng Panginoon. At nawa hindi tayo ang maging katitisuran ng mga kapwa na laging bago pa lang, mga kapatid. Hindi natin nakikita. Isendan natin ng link. Kumustahin natin. Baka sabihin natin, hayaan mo na siya. Makarinig na siya sa salita ng Diyos. Hallelujah. Hayaan nyo na hindi na siya makasama dito. Hindi ganun ang hinahanap ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Hindi ganun ang gusto ng Diyos, mga kapatid. Na maging katulad tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Magkaroon tayo ng habag sa mga kapatiran natin na hindi natin nakasama dito. Hallelujah. Lagi nating hilingin sa Diyos na Lord, hindi dapat ako ang maging katitisuran. Hindi dapat sa akin matitis, kundi Lord, hallelujah, ako ang maging good example, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Tayo ang maging good example bilang mananampalataya. Hingin natin sa Diyos na Lord, bigyan mo kami. Lord, na maging good example kami, Lord. Ma-overcome namin ang evil, Panginoon, sa pamagitan ng mabuting mga gawa. Praise God. Hallelujah. Ipakita natin yung tunay na pag-ibig, mga kapatid, sa kapwa natin. Hallelujah. Ipakita natin, hallelujah, na ang Diyos nanahan pala sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Kung gagawin natin yan, mga kapatid, napakasarap mamuhay sa mundo. Hallelujah. Last verse na po, mga kapatid. Ang conclusion po natin, Ephesians chapter 4, mga kapatid. Verse 31, hallelujah, to 32. Hallelujah. Ang sabi niya dito, mga kapatid, huwag paghigan. Hallelujah. Sabi doon, mga kapatid, praise God. Hallelujah. Sabi sa last verse natin, Ephesians chapter 4, verse 31 to 32, ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit o pagkakaalit at kadaldalan at paglilibat ay alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masamang akala. Amen. At magagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ano po daw, mga kapatid? Ang lahat ng kapaitan
at kagalitan at pagkaalit at kadaldalan at paglilibak ay mangag-alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masamang akala. At